Hello, good morning po. Yan, pwede po ba palakpakan po natin ang Panginoon? So, sino po yung yung pinagpala? Taas kamay yung mga pinagpala. Nako, parang wala. Okay, so, a reminder lang po muna. So, baka pwedeng i-occupy po natin yung mga upuan sa harap para sama-sama na po tayo dito sa harap. So, yun. So, okay? So, handa na po bang lahat makinig? So sa mga bago po, welcome po sa Galilean Christian Ministry. So kami po ay nagagalak na makasama po namin kayo sa pananambahan po natin. So sino po nandito last week pala? Taas kamay. Nandito last week. So naalala niyo po yung pinag-aralan natin? Naku, yung iba parang nakalimutan na, di ba? So ano po yun eh? About, anong title nun? Your Time, di ba? So ibig sabihin po nun, Ecclesiastes chapter 3. So lahat po is may tamang oras and lahat po ng nangyayari sa atin is merong plano, may purpose si Lord. So naniniwala po ba tayo doon? So yun. So ngayon naman po, topic po natin. So magta-travel lang po tayo way back 2,000 years ago. And sa isang church sa Athens, yun po yung topic natin. So alis ba tayo? Mamamasay ba tayo? Dito lang po tayo. Di po tayo alis, no? Pero ang topic po natin is about sa church sa Corinto. And paano po sila naging gifted sa lahat ng spiritual gifts and paano sila nagkaroon ng isang loophole or ng problema and how it affects sa buong church and paano sila kinorek ni Lord or through Apostle Paul. So yun po yung pag-aaralan natin. So kung meron po kayong Bible, buksan po natin before po we pray, sa 1 Corinto chapter 13 verse 1 to 8. 1 Corinto chapter 13 verses 1 to 8. So sige po, kung nandiyan na po kayo, sabay-sabay po natin basahin. Corinto chapter 13, verse 1 to 8. Sabi po dito, sige po, sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3. Ang pag-ibig. Makapagsalita man ako sa mga wika ng tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw o pompyang na maingay. Verse 2, kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa ng lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat, nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Verse 3, at kung ipamigay ko man lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong, pag-ibig, wala rin akong mapapala. 4, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig rin ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Verse 8, matatapos ang kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita sa iba't ibang mga wika, lilipas din ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi pa ganap ang ating kaalaman at hindi rin ganap ang kakayahan nating magsalita ng mensahe mula sa Diyos, ngunit pagdating ng ganap, maglalaho ang hindi ganap. So tayo po yumuko at manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat, Lord, sa umagang ito. Salamat po sa awitan. Salamat po sa mga papuri, Panginoon. At sa oras nga po na ito, patuloy po kaming lumalapit. Nagpapakumbaba, Panginoon, Lord. Dalangin po namin na samahan mo po kami. Buksan mo po yung aming tengang espiritual, yung matang espiritual po namin. And lalo pong lumalim, Lord, yung pagkakilala po namin sa inyo. At ako nga po yung likod, gamitin mo lamang po ako. Patuloy samahan mo nga po ako. Maging sa lahat po ng gawain po namin, sa Matimbo, sa Tabang, sa Pulilan, Lord, samahan mo po kami, Panginoon. At sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng bagay. Ito po kami sama-sama panalangin sa pangalan po namin, Panginoon Jesus. At lahat magsabi ng Amen. So yun. So topic po natin ngayon, so ang title po ng pag-uusapan natin is, sabi po dyan, sabay-sabay nating basahin. Sabi dyan, 1, 2, 3, The Way of Love. So parang lang, no? Parang avatar lang. So yun, so the way of love. Kasi nung binabasa ko tong 1 Corinthians chapter 13, sa Tagalog, ang title niya, ang
ang pag-ibig. So, ganun lang siya kasimple. Pero sa ESV, English Standard Version, sabi po doon, the way of love. Or sa ibang salin, yung daan sa tunay sa tungo na pag-ibig or genuine. So, yun. So, bakit? So, kasi po, so naniniwala po ba kayo na yung buhay natin is a journey with Christ? So, yun. And totoo po yun. Kasi every time na tayo ay nagpapatuloy, every time na tayo ay uma-attend, nagbabasa ng Bible, it's always a journey with Christ. So, tayo po ay lumalalim sa pagkakilala sa Panginoon, yung pangunawa natin, mas lalong lumalawak. Sabi nga ni J.C. Ryle, pag binasa mo yung, pag nagbukas ka ng TV, tapos nanood ka ng balita, ano yung malalaman mo? Parang iba, inaantok na. So ano yung malalaman mo? Simple lang, yung mga balita, kung ano yung nangyayari sa mundo, kung ano yung nangyayari sa ibang bansa, kung ano yung nangyayari sa bansa natin, yung economy natin, so yun. Pero, sabi ni J.C. Ryle, pag binasa mo yung Bible, ano yung malalaman mo? Simple lang, yung Word of God, yung malawak na plano ni Lord, yung salvation, yung plano niya, so yun. And nawa, talagang lumalim po tayo, hindi lang sa pagkakilala, kundi sa pag-ibig. Una, pag-ibig kay Lord. Pangalawa, pag-ibig sa mga kapatiran natin. So, yun. And sabi nga dito, one of the objectives is talagang mamuhay tayo ayon sa diwa ng pag-ibig ni Kristo. So, yun. So, okay. So, yun. So, this brings us sa point number 1. So, yun. Pwede ba sabay-sabay natin basahin? 1, 2, 3. Number 1, are defiled problem. So, yun. So, bakit are defiled problem? Ngayon, pag binasa nyo po kasi itong 1 Corinto chapter 13, so, makikita nyo po dito, yung status ng, or existing na nangyayari sa Church of Corinthians during this time. So, ano yung makikita natin? Pag binasa nyo po yung verse 1 to 3, makikita po natin na, number 1, sila ay mayaman. So, paano mayaman? Mayaman sa spiritual gifts. So, ano yon? So, mga kaloob na espiritu. So, pag binasa nyo po kasi yung Bible, it provides a brief explanation kung ano yung mga spiritual gifts. So, tayo po bilang mga mananampalataya, meron po tayong nagkaroon po tayo ng hindi lang opportunity na makakilala sa Panginoon, kundi yung Holy Spirit bilang tatak at patnubay sa atin, sabi po ng John. So, siguro wag muna yan, bro. Muna. So, yun. Sabi dyan, so bakit, sa point number 1, bakit are defiled problem? Pwede ba pabalik? Pabalik, kuya? So, yun. So, hindi lang yun, no? Mayaman sila sa spiritual gifts, mayaman din sila sa financial. Bakit? Kasi yung Corinto po, pag binasa nyo po to, sila po ay port city. So ano po yung port city? Parang sa city na katabi niya dagat. So sentro po siya ng kalakalan. So yun. Pero, makita natin, though they are rich on spiritual gifts, kahit mayaman sila sa pananampalataya, so siguro magbigay tayo ng spiritual gifts. Ano-ano po ba yung mga alam nyong spiritual gifts? So, merong preaching, na nag-exist before tsaka hanggang ngayon. Preaching, prophecy. So, kakayahang mag-express ng mga mangyayari in the future. Gift of faith, no? Malalim na pananampalataya. Meron din tayo tinatawag na gift of giving. So, yung iba, yung gift of giving kasi, every time na may offering, talagang ginagamit ka ni Lord to give, para tumulong. So, ilan lang 'yon sa mga good points or strengths ng Corinto during their time. Pero makikita natin they were corrected. Nagkaroon sila ng butas. So kung titingnan mo almost perfect church na sila Kasi sabi dito sa 13, they rich in spiritual gifts. Meron silang kakayahang
umunawa ng malalim na karunungan, meron silang kakayahang mag-preach, they have malalim na faith, and so on. Pero kung aaralin nyo po ito, nagkaroon po sila ng loophole. So ano yung loophole? Nagkaroon sila ng malaking butas na though nagpapatuloy sila sa Panginoon, nagkaroon sila ng problema, and yung problema po na ito, walang iba kundi yung word na pag-ibig. And ito po yung pag-aaralan natin. So sa number 1, sabi po dyan, are defiled problem. Kasi pag binasa nyo po yun, bakit are? Eh di ba problema nila to during their time? Bakit damay tayo? Or bakit pati tayo kasama, di ba? Pero pag binasa nyo po kasi, pabalik po kaya, yung word na are, kasi last week, may binabasa po ako, word na expositional preaching. So ano yung expositional preaching? It's a kind of preaching where ine-expose niya yung mga pangyayari during their time and yung problema during sa Bible. And what I like about it, yung gusto ko sa kanya, aside sa ine-expose niya yung problema, tayong mga churches, hindi lang during their time, kundi panahon po natin ngayon, nakaka-relate po tayo. Bakit? Kasi kung titingnan nyo po yung mga existing problem na nangyari way back before, mga 100 years ago or 1,000 years ago, naniniwala po ba kayo, nag-e-exist din po siya sa panahon natin ngayon. So for example, pag binasa nyo po yung Hebreo, so example lang sabi po dyan, sige, pag binasa nyo yung Hebreo, kasi yun po yung binabasa ko last time. Meron po diyang first page or front page. So, siguro kung nagbabasa po kayo ng Bible, makikita nyo po to. Hindi, Korinto na lang pala. Hindi ko makapos sa inyong So, Korinto. So, for example, pag binasa nyo yung first page, ano yung makikita nyo? Yung overview nung nangyayari during their time. So, halimbawa, may mga problema sila sa faith. Ang daming nanghihina sa pananampalataya, ang daming nagbabackslide, ang daming pinanghihinaan ng loob. So, hindi lang po yun nangyayari during their time. Nangyayari din po yun during our time. And tama po ba? Di ba? So, yun po And sabi nga po dito, sa pangalawa, sa title, bro, pwede pa balik. Are defiled problem. So, yung word na defiled, so ano po ba yun? So, pag sinabing defiled, connected siya sa sa word na deceive. So, defiled, deceive, magkakonekta sila. So, ano yung meaning nun? So, simple lang, loss of purity. Nawawala yung pureness nung faith natin, nung relationship natin kay Lord. And sabi nga, yung word na deceive. So, baka nagpapatuloy tayo, pero sa mata pala ni Lord, hindi na tayo nakakalugod. So, yun yung example ng word na deceive. And kaya po, nasabi ko siya, kasi every time na na nagpipray yung board or yung inter, kasi yun bigla ang mag-share ka, parang, ikaw, yung na-devotion mo, yung impression sa'yo ni Lord. Basta sa akin, ito. So, yun, kumbaga, collaboration of verses. Pero isa lang yung binibigay ni Lord, yung word na defiled or deceiveness. So, ano po yun? Kasi baka tayo, nagpapatuloy tayo, nagmi-ministry tayo, pero, ayun nga, sa harap ni Lord, hindi na pala nakakalugod yung mga ginagawa po natin. And so, this brings us a problema po ng Korinto na pwede po tayong makarelate. So number 1, sabi po dyan, so yun. So tingnan po natin yung good side ng Korinto. At the same time, paano nasira yung spiritual gifts or yung mga kaloob or yung strength nila. So yun, pwede tayong makarelate. Number 1, sabi po dyan, they reach in spiritual gifts. Kaya pag binasa nyo po yung verse 1, sabi po dito, okay, wait lang. So yun, pag binasa niyo po yung verse 1, sabi po dyan, baka pagsalita man ako sa wika ng mga tao o anghel. No? So pag binasa niyo po yan, ibig sabihin, mayaman sila sa spiritual gifts. So marami sa kanila may spiritual gifts. No? Pero ano yung problem na nangyari sa kanila? Sabi po dyan, pag binasa niyo po yung 1 Corinthians chapter 14, sabi po dyan, they corrupted spiritual gifts. So, though meron silang, may kakayahan silang mag-tongues, mag-preach, mag-evangelize,
They become corrupted. So ano po yung ibig sabihin nun? So lahat ng mga, yun, wait lang. So yun, so lahat ng intention nila, hindi na pure. And sabi nga po dyan, number 2, they had great preachers or teachers, no? Meron silang mga magagaling na tagapagsalita, mga teacher and preacher, sabi po ng verse 1, no? Ng verse 2, sabi, kung ako man ay may kakayahang magsalita at umunawa ng lahat ng hiwaga. So yun. Pero ano po yung naging downside nun? Pag binasa nyo po yung 1 Corinto chapter 3, they lead to division or disobedience, no? So yun, kaya pag binasa nyo po yan, marami silang great preachers pero nahati sila. So yung yung iba sa Corinto sinasabi nila, kay ano kami, kay Apollos kami. Kasi ito magaling. Yung iba naman, dito kami kay Pablo. Mas magaling to. Yung iba naman, kay Pedro kami kasi wala yung na yan, di ba? So yun, so nagkaroon sila ng division and they lead to become disobedient sa Word of God. So yun. And number 3, sabi nga po dyan, they had the capacity to understand mysteries and knowledge. Sabi nga ng verse 2, no? Sabi dyan, may kakayahan man akong magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa ng lahat ng iwaga kung naasa akin man ang lahat ng kaalaman. So imagine niyo, no, yung Korinto, nakakaami, sabi dyan, may capacity sila na umunawa ng mga malalalim na hiwaga, no? Tsaka karunungan. So, meron ba kayong kakilala na ganun? Pre, meron ng kaklase, may yan. Kaya niyang umunawa ng ng malalim na karunungan, di ba? So yun eh. So, and Corinthians, they were rich on knowledge. Pero ano yung naging downside nila? Sabi doon sa slide, sabi doon, they led to confusion. So marami sa kanila, kaka-aral nila, na-confuse na. Sabi niya, teka, tama pa ba yung ginagawa natin? Align pa ba to sa Word of God? Tapos sabi pa dito, they confuse and abuse the doctrines and teachings. So, yung teaching about resurrection, aral tungkol sa pagkain, Lord's Supper, nasira. So yun, nawasak. So yun. And hindi na nila alam kung ano pa ba yung tamang stand, no? And sabi nga din dito, yun, dahil meron silang capacity or malalim na karunungan, it causes them to underestimate fellow believers, no? So, yung mga bagong mananampalataya or nag-i-start pa lang, siguro yung kakakilala pa lang sa Lord, na-underestimate nila. Sabi, parang, ito, wala ka namang spiritual gifts eh. Kami, elite kami, gano'n, di ba? So, yun. So bakit, sa verse 3 pala, sa number 3, yung pag-unawa ng malawak na karunungan tsaka mystery, pag tinignan nyo po kasi yung background ng Korinto, sakop sila ng Greece during their time. So ito yung time na nag-boom talaga yung mga philosophers, kung may mga kilala ko yung Greek philosophers. So yun, tapos yung mga mathematician, sila René Descartes, yun yung mga example lang during their time. Yung mga nagpapahirap sa atin sa math. So yun yung start doon. Kaya ang dami sa kanila is talagang marurunong. Pero yung karunungan nila, they become corrupted. Nagamit nila sa mali. So yun, though they were gifted. So number 4, sabi po dyan, meron silang, big faith, malaking pananampalataya. And sabi nga ng verse 3, nakakapagpalipat ako ng mga bundok. So, hindi po yan literal na ililipat mo yung bundok. Halimbawa, yung makiling, ililipat mo sa Mindanao. Hindi gano'n, no? It's just a representation kung gaano po kalalim or kalaki yung faith nila. Siguro, every time they pray, may gumagaling. Every time they pray, talagang may ginagawa si Lord. So, yun. Pero, ano yung naging downside nila? Kahit malaki yung faith nila. Sabi dito, they have struggled to forgive. So sabi dyan sa 1 Corinto chapter 6. So yun, nagkaroon sila ng struggle. And to the point na, pag binasa nyo po yung chapter 6, nakakalungkot, sabi dito, they were suing each other on court that caused na masira yung image ng church. So yun, so
To the point na, sabi nga, nagkakasuhan sila, no? Yung mananampalataya, tapos yung mananampalataya, nagkakasuhan. And ano yung nangyayari? Nasisira yung image ng church during their time. And sabi pa nga, chapter 6, yung namamagitan, hindi siya mananampalataya. So imagine, no, kung gaano ka sira yung image ng church during their time. And sabi dito, sa number 5, sabi diyan, they had the capacity to give or help. Meron silang malaking capacity na tumulong. Bakit? Kasi dahil nga sa port city sila, ang daming mga businessman or mga mayayaman or blessed. So, yun. Pero, ayun, sabi nga ng verse 3, sabi dito, ano pat nakakapagpalipat ako ng mga bundok at kung ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian. So, yun. So, wait lang Ayun, ipamigay ko man ang aking ari-arian at ialay ko man ang aking katawan, kung wala naman ng pag-ibig, walang kabutihang maidudulot ito. So though marami sa kanila is blessed or may malaking kakayahan tumulong, they become corrupted. Sabi diyan, they become selfish on giving. So 2 Corinto chapter 8. So yun, so marami sa kanila parang ibibigay ko pa ba to? Itutulong ko pa ba to? Hindi, pangkain na lang, pang-invest na lang natin yan sa ibang mga business. So siguro ganun yung naging mindset nila, no? And to the point na kung sino pa yung naghihirap na church during their time, which is yung Filipos, sila pa yung tumutulong sa mga tiga-Korinto. So parang parang sampal sa mukha nila. So parang ganun. Tapos number 6, ayun, wait lang. Sabi sa 5, when it comes to giving, hindi na naging bukal sa kalooban yung pagkakaloob. Kaya pag binasa nyo po yung chapter 8 ng 2 Corinthians, nililinaw ni Paul doon na every time you give, hindi na yung sa laki or sa simple lang, kung bukal sa loob yung pagbibigay nyo. So yun. And then number 6, they had great missionaries and pastors. So yun. Kaya nga pag binasa nyo po yung chapter 3 sa huli, at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin. So, not necessarily na iaalay mo yung sarili mo para sunugin talaga, no? It just, expression lang po siya na because of their faith and eagerness na mag-evangelize, yung iba po talaga is dumadaan sa matinding persecution. So, ito po yung time ni nakalimutan ko lang kung sino yung Roman Empire during this time. Pero lahat talaga ng mananampalataya is pinapapatay. Yung iba, hinuhuli, kinukulong. Yung iba, sinusunog. Pag nahuli kang nagpipreach ng gospel. So bakit? Kasi ang paniniwala nila, uprising na itong Christianity, pag nagbumto, tatalunin nito yung Roman Empire. So ganun kasi yung naging mindset nila. Though hindi naman talaga ganun, no? So yun. So, okay. Pero sabi nga nung verse 3 sa huli. Ito yung yung catalyst, sabi dito, sige, basahin ko lang. Ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin. Ngunit, kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang may dudulot ito sa akin. Which is, yun po yung reality ng pananampalataya po natin. Sabi dyan, no? Wala rin akong, ibang version pala to, sabi dyan, wala rin akong mapapala. So, yun. So, kung titingnan natin, no, yes, they have great spiritual gifts. Meron silang kakayahan tumulong. Meron silang kakayahang umunawa ng mga malalalim na karunungan, mga mysteries. Sabi nga doon, mysteries. They have the great missionaries, pastors. Meron silang malaking pananampalataya. Pero, ano yung naging butas nila? Simple lang po yung word na pag-ibig, na wala po sa kanila yung diwa ng pag-ibig. And sabi ko nga, when it comes to expositional preaching, yung nangyayari during their time is nangyayari po sa panahon natin ngayon. So yun. So hindi po sa sa pagpapatama kasi expositional preaching, ine-expose po niya yung una, yung pagkukulang natin or yung kasalanan natin. Pangalawa, it-expose yung nag-note ako sabi dito, unang ine-expose niya yung mga problems, yung context, tsaka yung confusion
during their time sa Corinto. And number 2, sabi nga, sa expositional preaching, it helped us to relate it in our time. Makaka-relate tayo, makakapag-reflect tayo and to work on it. And sabi nga lang isang author sa binabasa kong book, meron lang tayong dalawang response every time we read the Bible or yung gospel. Ano yun? Una, we can accept it or lead us to repentance. Pangalawa, simple lang, yung kabaliktaran nun, it can harden our heart. So mas patitigasin pa natin yung puso natin. And I hope na talagang every time na kinokorek po tayo ni Lord, talagang i-accept po natin or pakorek po tayo sa Panginoon. So yun. So balik po tayo. Sabi nga doon, kung wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. So yun. So sa panahon natin ngayon, ano yung bagay na ginagawa natin that we can relate? Una, number 1, we do ministries. Sino dito yung mga part ng ministry? Taas kamay. Yung mga proud na part ng ministry. So yun, dami pala, no? So yung iba pala na walang ministry, ini-invite po namin kayo if tinatawag po kayo ni Lord. Yung intercessor po pala, naghahanap po kami ng mga kasama pa. So yun, kung hinihingi po kayo ni Lord mag-pray, itap nyo lang po kami. So yun, we do ministries, we do Sunday service, umaattend tayo, nagpe-pray tayo. We have, sino dito nakaka-attend prayer meeting? So yun. And marami pa tayong ginagawa eh. Pero ano yung ma-relate natin during their time sa panahon natin ngayon? Simple lang, kung tayo po ay gumagawa sa Panginoon, pero wala naman tayong pag-ibig, lahat po ito, sad reality lahat po ng ginagawa natin, walang kabuluhan sa harap ng Panginoon. And yun po yung nakakalungkot, no? So yun. So ano pa? Pwedeng magbasa ka ng yung Bible, pwedeng from Genesis to Revelation, kabisado mo, nabasa mo, pwedeng masipag ka sa hayo na ang dami mong napupuntahan, no? Naalala ko nung high school kami, ang dami naming lugar na napupuntahan, tsaka mga room na bina-Bible study. Pero kung lahat po 'yon ginagawa natin nang wala tayong pag-ibig, lahat po 'yon nababaliwala. So 'yun. Yung word na loophole or yung void, alam niyo po 'yon, yun yung nagiging kasiraan or nagiging butas sa atin. Nalala ko lang nung this week, may pinapanood kasi kung documentary. So siya, about sa technology, about IT. So nung 2003 po kasi yung US versus Iran, nagkaroon siya ng tension. Pero yung yung Iran, during that time, nagulat sila kasi yung cyber security nila, yung system nila, nagulat sila merong kumokontrol na iba. So, halimbawa, yung mga trend nila, may kumokontrol na iba, yung kuryente nila, may ibang kumokontrol. So, di nila namalayan, ito yung term na zero day. So, siguro di kayo familiar. Yung mga ibang IT familiar siguro dito. Yung term na zero day. So, ano yung nangyayari pag sinabing zero day? Ibig sabihin, hindi mo namamalayan na yung system ng bansa mo napapasok na nung ibang bansa. And yun yung nangyari sa Iran nung 2003. And actually, ito yung kinakatakot din ng government natin, yung word na zero day. So, yun? Baka mamaya pala yung ibang bansa, kaya na niyang kontrolin yung kuryente natin, pwedeng patayin anytime, yung tubig natin. And bakit siya kinakot ng ibang bansa? Kasi, di ba, meron silang nuclear. Kahit superpower country pa yan na merong nuclear, pag napasok po yan ng yung cybersecurity nung nila, pwede pong magamit yung nuclear na yun sa kanila mismo. So yun, kaya yun. And actually, nung pinapanood ko siya, sabi ko, oo nga, no, parang pwede, applicable din siya sa buhay natin. Pwedeng matatag ka sa pananampalataya. Pwedeng ang dami mong nasisharean. No? Pwedeng active ka sa ministry. Pero once na meron kang loophole or mapasok ka ng kaaway or magkaroon ka ng butas, lahat yun nababaliwala eh. And ito nga yung pinag-aaral natin, yung word na pag-ibig, once na nawala siya sa atin, talagang nabo-void lahat ng ginagawa natin kay Lord. So this brings us to, sa next point, sabi po dyan, number 2, sabay-sabay po natin basahin, the divine
solution. So bakit divine? So nung sinusulat ko to, sabi ko, dapat the solution lang eh. And ano ba yung solution? Yung simple lang, word na pag-ibig. Pero sabi ko, idagdag ko tong word na divine. So bakit divine? So simple lang. So kayo po ba, pag tinanong kayo, wait lang, inom lang. Okay. Kung kayo po ay tatanungin, sino po dito naniniwala na si Lord lang yung kayang bumago sa puso ng tao, taas kamay? And totoo po yun, reality po yun. Bakit? Sabi ng Ezekiel 36 verse 26 to 28, basahin ko lang. Sabi dito, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. So yun, so simple lang. Si Lord po talaga yung nagbabago ng puso ng tao or may kakayahang bumago ng puso ng tao. Kaya every time na may pinagpipray tayo na, Lord, I pray na itong kamag-anak ko na to, itong kapamilya ko na to, itong asawa ko na to, itong kaibigan ko na to, makakilala sa inyo. May ginagawa po si Lord, maniwala po kayo. And sabi nga, yung pag sa English, pag binasa nyo po itong Ezekiel 36, yung word na stoned heart, ang ginamit po diyang term, stoned heart. Bakit? Kasi yung puso daw is bato na, pinatigas na. Bakit? Kasi dahil sa pamumuhay sa kasalanan. And that's the reality. And lahat po tayo is subject po talaga. Kaya kung may time sa atin na, Lord, parang nangihina na ako sa pananampalataya, parang ayoko na umattend, parang ganito na nangyayari. Simple lang, pag-pray natin, Lord, baguhin mo po yung puso ko. And yun. So yun. And sabi nga po dito, yung divine, yung word na divine, sabi dyan, it's a providence from God. So pag sinabing providence, kay Lord lang siya nagmumula, hindi sa tao. Kaya nga yung word na kuya, kaya ko naman siyang baguhin eh. Di ba ganun yung nagiging yung nagiging term natin minsan eh. Pero talagang si Lord lang po yung nagbabago. And sabi nga po dito, part siya ng spiritual care ni Lord, yung word na providence or yung divine. Kaya nga pag binasa niyo po yung Galatia 5 verse 26 to 28, ano pong verse yun? Ano po yung pinatutungkulan nun? Yung bunga ng banal na espiritu. And ano po yung unang bunga ng espiritu? Sino po makakasagot? May premyo kay Pastor Jel. Ano po yung bunga ng pag-ibig. Ay, pag-ibig po yun. Pero, sabi po doon, teka na, di ba? Simple lang, unang bunga ng banal na espiritu is pag-ibig. Kasi bakit? Hindi mo magagawa yung mga sumunod. Yung kagalakan, yung sinabi nga ni Sister, kagalakan, yung pagpipigil sa sarili, yung yung kabutihan, kabaitan, hindi po natin siya magagawa kung wala yung una. And ano po yun? Yung word na pag-ibig. Sabi mo sa tabi mo, pag-ibig. Okay? And sabi nga, nakaka-amaze, no? Kasi sabi ng Galatia chapter 5, sabi doon, ang bunga ng espiritu ay sabi nga, pag-ibig, kabutihan. Sabi doon, di ba? Bunga ng banal na espiritu. So it means, hindi siya nanggagaling sa atin na, kaya ko tong gawin. Ganito gagawin ko kahit may Pero hindi In reality, hindi pa rin po natin kayang gawin or umibig sabi nga, kung may mga nakasakit sa atin, ang hirap Ang hirap yung word na pag-ibig. Pero kung si Lord yung kumilos, yung Holy Spirit yung kumilos, di nyo po napapansin, diba? Ang daling umibig, ang daling magpatawad. So yun. And sabi nga, this brings us to second point, the divine solution. Isa lang. Ano po yun? Yung word na pag-ibig. So ito po yung tatalakayin natin. Kaya nga sabi ng verse 7 to 8, sabi po dyan, dinefine po yung yung characters or characteristics ng pag-ibig. So imagine niyo
pag-ibig pa lang yon. Ang dami niya ng character, ang dami niya ng ah, ang dami niya pagkakakilanlan. And simple lang, ito ay bunga ng Holy Spirit, hindi po ito bunga natin. And sabi nga, ano ba yung pag-ibig and how does the Bible define the word love? Kasi alam niyo po sa in reality sa panahon po natin ngayon, iba na yung yung meaning ng pag-ibig lalo sa labas. So 'di ba? Especially nung 'di ba, Hearts Day sabi nga topic namin siya nung Dawn Watch kagabi. Ibang-iba na Ibang-iba na yung mundo natin ngayon. Pero good thing merong sinasabi yung Bible when it comes to love. And sabi nga po ng verse 4 to 7, maganda siguro meron ba dito mga mag-asawa? Maganda siguro magtabi-tabi yung mga mag-asawa before natin basahin, no? Or So yun. So sige, sabay-sabay po natin basahin. Sabi po diyan, ano ba yung pag-ibig? So simple lang, sabi diyan, ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang o mapagtaas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi natutuwa sa masama, sa halip, ikinagagalak ang katotohanan. Matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, and lastly, nagtsatsaga hanggang wakas. So yung iba siguro dito, parang, bagsak ako sa 10. Kasi 12 po yun eh. So simple lang, sabi nga dyan, balik po tayo sa verse 4. Diba? Sabi dyan, ang pag-ibig ay matyaga. So sa English, it is patient. Brings us to patience, no? Pangalawa, magandang loob. So sabi ni Dr. Harold Wilmington, yung isang book na binabasa ko, it is kind. It is not just or grabe yung character or abrupt. So yun. And pangatlo, sabi dito, hindi mainggitin. So sa English, not jealous. And sabi nga, does not deprive. So baka sa atin, may namumuo pa rin jealousy, especially sa mga mag-asawa. So napakahalaga po nun. And sabi po dito, hindi mayabang o mapagmataas man. Yung love na nanggagaling pala kay Lord, it brings us to humility. Yung hindi tayo nagmamayabang or nagiging arrogant, no? And then sabi pa dyan, hindi magaspang ang pag-uugali. Or sa English, rudeness, no? Baka sa mga mag-asawa may mga pa din, nag-aaway. So yung sabi niya, nagbabali-baga ng ng mga gamit. So yun. So rudeness, pagdadabog or pagwawala sa English. Tapos sabi dito, hindi makasarili. So yung love pala na nanggagaling kay Lord is hindi siya self-centered. It gives, it cares, etc. And sabi nga dito, inuuna yung kapakanan ng iba. And then next, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. So the love that came from God leads us to forgiveness despite sa anuman yung nagawa sa atin ng tao or despite na anuman yung nagawa natin. And sabi nga dito, hindi natutuwa sa masama, sa halip ikinagagalak ang katotohanan. So sa English, sabi dito, it does not find its joy in evilness, but in goodness. So check natin, baka sa atin, sa sarili natin, meron pa, may side, sabi nga yung the duality, yung may side ka na, pag nasa church ka, di ba, ganito, mabait, parang di makabasag pinggan. Tapos pag uwi, mapagdabog, nagre-reklamo sa magulang. So yun, so i-check natin, no. Ang sabi nga dito, ito yung nakaka-amaze na meaning ng pag-ibig sa verse 7. Sabi dito, ang pag-ibig ay mapagbata. Sa English, it bears all things. So meaning nun, lahat, sabi nga ni sa book na binasa ko, yung love, it covers all things despite sa anuman yung sitwasyon. And it leads us na talagang magtiis. And alam mo po, isang character na every time binabasa ko yung Gospels, yung Korinto, Hebreo, isang character na nakita ko is yung word na matiisin. So imaginein mo, ang nag-aantay sa'yo, pag-uusig,
kapahamakan. Pero paano na nagawa ng mga Christians during their time na mag-preach pa rin ng gospel, na magkaroon ng worship service sa ilalim ng lupa. So yun. 'Di ba? Yung mga underground churches. So yun eh. Simple lang yung word na pagtitiis. So yun, sabi nga po dito, sabi dito, mapagtiwala. So yung love daw po is hindi siya suspicious, no? Or parang, teka, di ba sa mag-asawa, teka, anong oras na? Saan ka galing? Parang yung mga ganon. And hindi lang sa context ng pag-asawa, pero sa ating ding mga youth, hindi siya suspicious. And sabi dito, puno ng pag-asa. Sa English sabi dito, love does not despair. So ano ba yung word na despair? Hindi ka nadidismaya or hindi siya naglilid sa pagkadismaya. So yun, rather it is full of hope. Kaya nga yung mga mananampalataya during panahon nung gospel, sige, balik ulit. Ayun eh, bakit nila nagagawa yun? Simple lang, kasi puno sila ng pag-asa eh. Even Apostle Paul, sabi niya, yung nalala ko tuloy preaching ko last month, lahat ng achievements niya, nung pinangahawakan niyang importante sa kanya, sabi niya, sa Philippians chapter 3 or 2 yata, sabi niya doon, tinuring niyang basura para sa mas mahalaga. And yung mahalaga daw po na yon is sino? Si Christ mismo. And yung hope na though tayo man is mahirapan dito sa mundo na to, sabi nga yung word na death, though it's napakabigat niya eh. Pero meron tayong hope na yung buhay dito hindi siya forever. So hindi siya pangmatagalan. Yung buhay talaga natin is sa kabilang buhay and kapiling si Lord. Sabi nga nakalimutan ko lang kung anong book yon. Sabi ng verse na yon, we are all adjourners. So ano yung adjourners? Tayo lang daw po ay mga dayo lang dito sa mundo na to. And yun po yung reality na pag tinignan natin sa mundo, parang parang pagtatawanan ka eh. Kasi diba pag pumunta ka sa labas, ano yung ginagawa ng mga tao? They're investing. Sabi narinig ko yung isa, para ma-settle na yung buhay ko pag tumanda ako, pag nag-retire ako, panatag na lahat. Pero the reality, yes, panatag na lahat, pero kung wala naman si Christ sa buhay mo, it's all nothing, di ba? And last, sabi nga dito, nagtsatsaga hanggang wakas. So, nagtsatsaga hanggang wakas. And sabi nga ni Sabok na binasa ko, yung love daw is unconquerable. So, ano yung unconquerable? Walang pwedeng makatalo. And nakakatuwa lang din. Kasi pag binabasa ko to, siguro sa ibang mga couple or mag-asawa, ito yung life verse nyo, no? Pero yung context pala nitong pag-ibig, it's not just on the context of a married life or a love life. Ang context po niya, pag binalikan natin itong Korinto, ang context po niya is all about church. Love sa church or sa kapatiran. So tingnan mo kay katabi mo, sabihin mo, I love you with the love of the Lord. So, yun. And, ayun. So, this brings us to our last point. So, meron na lang ako 10 minutes. Sabi dyan, naku, iba parang kinikilig pa. So, yun. Kasi yun po talaga yung natin, yung goal natin, magmahalan, despite sabi nga, kung may mga nahuhulog sa kasalanan, yung word na abutin. So, yun. And this brings us to last point, sabi dyan. Pwede pa ba sabay-sabay pa natin basahin? Christ, our perfect example. Guys, kung meron tayong titignan na example ng pag-ibig, walang iba, kundi ang ating pong Panginoong Yesus. And sabi nga ng Hebreo 12, verse 2, sabi doon, ituon natin yung ating paningin. Saan? Sa kapatiran ba? Sa kasintahan ba natin? No. Ituon natin ating paningin kay Kristo Jesus, sabi doon, na siyang nagpapaganap and nagpapa-perfect ng ating pananampalataya. So sa English po nun, looking unto Jesus, the author and perfecter of our faith. So kung meron tayong flaws
sa sarili natin. Simple lang, tingin lang tayo kay Lord. Kasi siya yung nagpapaganap and nagpapabanal sa atin. So ano ba yung example ni Lord na pwede tayong makarelate? And dapat naman talaga natin gawin bilang mga mananampalataya. Sabi po dito, next verse. So dito na lang po ako magtapos. Sabi dito, 1 John 3:16-18. So sabi diyan, pwede ba sabay-sabay natin basahin? Sabi dito, dito natin malalaman ang pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay sa atin, kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Sabi diyan verse 17, kapag nakita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at pinagkaitan niya ito ng tulong, masasabi ba nating siya'y umiibig sa Diyos? So yun. So simple lang, ano ba yung ginawa ni Christ? Simple lang, sabi nga dito sa verse 16, inalay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. So true love, na example ni Christ, sabi nga, yung character ng love, it's not self-centered. No? And nakalimutan ko pala, na nakalagay dito sa notes ko, yung explanation ng love, yung 12 characters, hindi pala siya hindi mo siya i-work out. Kusa na siyang lalabas sa'yo. Bakit? Kasi yung Holy Spirit ngayon nagbabago sa atin . And sabi nga dito, yung 12 characters, yung matyaga, magandang loob, hanggang sa nagtsatsaga hanggang wakas, ito po ay perfect na ginawa ng ating Panginoong Yesus nung siya po ay pinako sa krus. Imagine mo kung si Lord nag-give up na siya dun sa yung koronang tinik pa lang. Lord, ayoko na, ang hirap pala nito. Pero hindi sabi nga, nagtsatsaga hanggang wakas, talagang tinapos yun ni Lord para talagang tayo ay ma-redeem. Tayo magkaroon tayo ng connection muli kay Lord, no? So yun. And ganun din yung gustong gawin. Kumbaga ganun din yung dapat nating gawin na gusto ni Lord. Talagang ialay natin yung sarili natin para sa kapatiran. So ano ba, magpapapako ka rin ba? No. Simple lang yung word na pagmamalasakit. Sabi nga, pag yung kapatiran mo, nakita mo na nangangailangan, anong gagawin natin? Una, prayer. Pero sabi nga, prayer without works is dead. Kung meron ka ng mga kayahan, yung pagtulong. And ano pa, sabi nga, kung yung kapatid mo nahuhulog sa kasalanan, hahayaan mo lang ba? Imamak mo lang ba na, sabi nga yung word na legalism na, uy, ito, bakit mo ginawa yung kasalanan na yun? Simple lang, by grace, di ba? Kumbaga, kahit ganun, hihilahin mo pa rin aakayin mo pa rin kung paano tayo hinihila ni Lord pabalik lagi sa Kanya kahit kahit bumabalik tayo sa kasalanan. And next verse, sabi dyan ng John 5:2-4, sabi dito, pwede ba sabay-sabay natin basahin? Sabi dyan, ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos kung iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang Kanyang mga utos. Next, sapagkat ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang pagtupad sa Kanyang mga utos. Hindi naman napakahirap sundin ang Kanyang mga utos sapagkat napagtagumpayan na ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. So tayo pala is nagtagumpay na. Sabihin mo sa katabi mo, tagumpay ka na. You are overcomer. Pero ito yung tanong bakit natatalo pa rin tayo? Bakit bumabalik tayo sa dati? So simple lang, baka yung word na, yung word na inward sin, or baka meron pa tayong mga tinatago sa puso natin na hindi talaga natin nasusuko sa Panginoon. Sabi nga, ito yung nakaka-amaze . Sabi nung verse, pwede ba pabalik isang verse? Sabi dun, sabi ng verse 3, ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay pagtupad sa Kanyang mga utos. Hindi naman napakahirap sundin ang Kanyang mga utos. So yung utos pala ni Lord, madali lang. Hindi siya mahirap sundin. And sabi nga ng Matthew 11, sabi ni Lord doon, pasanin nyo yung krus sapagkat hindi naman siya mabigat. So yun pala yung meaning nun. Pero bakit dumarating sa point na nabibigatan tayo or sabi nga, nabibigatan tayo or ang hirap sumunod, though ang dali daw. Yung Bible na mismo nagsabi. Simple lang, baka ginagawa natin lahat ng bagay without
the one thing na napakahalaga, pag-ibig. So yun. So pwede po ba tayong tumayo? So praise. So siguro dito ko na lang po tapusin. Promise, last na po talaga to. Kung may Bible po kayo, pwedeng sabayan niyo po ako sa John chapter 13, verse 34 to 35. So basahin po natin siya habang nakatayo. John chapter 13, verse 34 to 35. Hindi ko po siya nasama sa PowerPoint, pero kaninang umaga, pagising ko, ito agad yung pinaalala sa akin or bumungad sa akin. Sabi po ng John, chapter 13, verse 34 to 35. So kung nandiyan na po kayo, sabay-sabay po natin basahin. Sabi po dyan, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Ano daw po yun? Mag-ibigan kayo kung paanong iniibig ko kayo. Gayon din naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo ay mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. So ang context po nito is about mga false prophets that mag-e-exist daw po sa panahon natin and sa panahon during their time. Sabi nga ni Lord, makikilala nyo sila sa bunga nila. So ano ba yung bunga nila? Kasi yung bunga nila, sira or hindi naman talaga nila ina-apply yung mga ginagawa nila ng mga false prophets. Pero kayong mga disipulo ko, kayong mga alagad ko, makikilala daw tayo ng sanlibutan because of one thing. And ano po ito? Yung word na pag-ibig. Sabi nga ng 35, kung kayo ay mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo ay mga alagad ko. Kaya may time tayo na siguro na-experience na ay Christian pala yan. Ay Christian ka pala. Kaya pala ang gaan mo sa pakiramdam, kaya pala ganito ka, gano'n. So yun Kasi simple lang, kasi kung paano po iniibig ni Lord yung church or tayong mga tupa niya, yun din po yung gagawin natin sa mga nakapaligid sa atin. And hindi lang dito sa loob ng church, kundi sa labas din. And sabi nga, mapapatunayan na tayo ay tunay ng mga alagad niya. So tayo po yumuko at manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat po sa umaga po na ito. Salamat po for reminding us of one thing. And ito pong bagay na to is sobrang napakahalaga po pala. And ito po yung word na pag-ibig, Panginoon. Lord, kung meron man pong kaming mga kasalanan na hino-hold back or may mga pagkukulang po kami, Lord, as a church, humaharap po kami sa inyo. Panginoon, patawarin mo nga po kami, Panginoon. And i-correct mo po kami. And Lord, sa oras po na ito, we pray that the Holy Spirit is kumilos, mag-manifest sa buhay ng bawat isa, na talagang yung pag-ibig na inihalimbawa mo, Panginoon. Sabi nga kung paano mo po inala yung buhay mo sa krus, Lord, gayon din po yung gawin po namin sa iba, Panginoon. And Lord, help us na yung buhay po namin na ito talagang totally ipagamit namin, ialay namin sa inyo, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami na hindi na po kami bumalik sa dating buhay po namin, sa dating buhay bilang makasalanan, Panginoon. Lord, sa umaga pong ito, tuloy na tinataas po namin yung pangangailangan or mga kinakaharap ng bawat isa. Lord, we pray sa mga problema po sa marriage, sa mga mag-asawa, yung mga kinakaharap na problema po ngayon, may mga pinagdadaanan. Lord, sa inyong kamay po namin ito pinagkakatiwala, Panginoon. Ikaw po yung siyang kumilos. Lord, sa mga kabataan, sa mga katrabaho, nag-aaral, ikaw po yung magpala sa amin, Panginoon. Sa mga pangarap namin, Lord, maging align po ito sa kalooban mo, Panginoon. Sa mga nagpipray ng work or ng business, Lord, sa inyong kamay po namin ito pinagkakatiwala. And higit sa lahat, yung relationship po namin sa inyo is lumalim po, Panginoon. At dalhin mo po kami sa tunay na pagkamangha sa inyo, Lord. Salamat po. At ito nga po aming sama-samang panalangin, papuri, pasasalamat. Ito po aming panalangin sa pangalan po namin, Panginoon Jesus. At ang lahat po yung magsabi ng Amen. So, God bless po.